Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, by the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So, hayan. Maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? And guys, may nabasa pala ako sa comment. Nagtatanong kung paano magpa-private reading. So guys, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook or pwede nyo na ako guys i-direct message na lang doon kung hindi nyo mahanap yung description box. Jade Diaries yung pangalan ko sa Facebook. Yun yung Facebook ko at yung page ko. Ayan, message nyo na lang po ako, okay? Tignan natin kanina ba tong love reading. By the way guys, ang reading natin ay general reading lamang. So take what resonate and leave what doesn't. Okay? Pag hindi para sa inyo at hindi ka talaga nakarelate, baka hindi ko nasagap yung energy mo. Kanina po itong love reading. Meron tayong protected by angels. You are cherished by the angels. Diba? So, alam mo, nakikita ko sa inyo guys, malakas ang spiritual mo. No? Kumbaga parang highly intuitive yung iba sa inyo. May calling or malakas din yung parang malakas din yung energy nyo guys, no? Siguro iba sa inyo, madalas nakakarinig ka na parang boses, ganyan. So, mga spirit guide mo yon. Okay? Pinoprotektahan ka siguro guys sa mga maling tao, especially dito sa love life mo. Okay? Pag nag-alangan ka daw sa isang tao, huwag mo nang ituloy, lalo pag protected ka nga. Okay. So, madalas siguro guys, pagka ginagawan ka ng masama ng person mo or may mga pagtatalo kayo, parang ang nangyayari dyan, parang may nangyayari sa person mo. Kahit hindi mo naman sinusumpa yung person mo, kahit hindi ka naman nagagalit sa person mo. Okay? Kasi protektado ka ng mga gabay mo. Meron tayong finding sanctuary of opening to your spiritual source. Diba? Naku, may mga pala dito, no? May mga highly intuitive din talaga dito na nanonood sa atin. Malakas ang spiritual. Tignan pa natin. So, iba naman sa inyo guys, pwedeng nakuha mo to nung na-depress ka. Kasi doon naman talaga minsan na-open yung yung third eye or yung parang mas lumalakas yung energy. Minsan nakakatulong din yung sobrang depression kasi doon ka nagkakaroon ng gift, no? Ako doon ko nakuha yung gift ko nung high school ako. Totoo yun kasi mas doon ka hinuhugot ni universe. Yung iba sa inyo talagang nagkaroon kayo ng depression, malaking problema sa past. So, tapos nagulat ka, parang bigla na lang na-open. Ayan. Okay, energy mo to kung ikaw ay highly intuitive. Okay, ascending the mountain. Keep going forward. Alam mo, matured ka pagdating sa relasyon nyo ni person mo, no? Ikaw yung parang mas parang nakakaisip na ito yung dapat gawin. Ikaw yung nagpaplano kasi yun yung tama. Yun yung pinapakita sa akin dito. Kumbaga, mas matured nga dun sa inyo ni person. And sabi rito, guys, desert, trust there is a divine plan. So, desert passage. Iba sa inyo, guys, kahit na minsan parang, ay, wala na itong patutunguhan. Yung ibang tao sumusuko na, ikaw parang, ay, hindi, may mangyayari pa dito. Ganon ka ka-positive. Ganon mo nakikita yung isang sitwasyon na kaya pang i-work out, no? So, ganon mo rin siguro nakikita yung person mo. Parang kahit parang wala na siyang pangarap, nakikita mo pa rin na etong taong to, may mapagtatagumpayan din pagdating ng araw. Tingnan pa natin.
Additional message, meron tayong intense. The intensity of true soul connection includes great high and notes. Ay, high and great lows. High and notes. Okay, so guys, itong relasyon nyo neto ni person. Kung bakit lumabas dito yung mga guides mo. Okay, kasi mas lumalakas yung energy mo pag sobrang nade-depress ka. Okay, dun mo sila mas naririnig. Dun ka nila mas, parang nakukuha nila makipag-communicate. And kung makikita mo itong intense na to, sa pinapakita sa akin dito, parang may mga malala na kayong pagtatalo ni person. Okay? May dahilan kung bakit daw kayo nagtatalo ng malala. Kung bakit parang binibigyan kayo ng matinding challenge. Kasi parang meron kang kailangan matutunan. Piling ko merong calling sa inyo. Meron kang kailangang yakapin na gift. Okay? At ang nagiging way dito is yung person mo. Kasi parang siya yung naging mundo mo. Okay? Siya yung parang ginawang daan para yakapin mo yung gift mo. Tignan pa natin. Or yung talent mo. Meron tayong commitment. Ayan. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. Patigil ako. May picture pala doon. Okay, so guys, ang sinasabi rito, piling ko kasal kayo ng person mo and talagang may commitment, may relasyon talaga, no? Hindi to ex, hindi to kakahiwalay lang, talagang may commitment. Sa pinapakita sa akin dito, etong relasyon na to, mas pagtatagumpayan siya or kung makukuha nyo yung higher commitment na sinasabi. Kumbaga, yung connection yung dalawa. Siguro hindi lang to para sa'yo, kundi para din sa person mo. Feeling ko meron siyang calling din. Meron din siyang matututunan sa inyo. Okay? Ikaw lang yung parang, kumbaga siya yung magiging daan para makuha mo yung gift na yon. And ikaw naman din yung magiging daan para magturo dun sa person mo. Ganun yung nakikita ko dyan, guys. Okay, tignan pa natin. May mga special ability yung ibang nasasagap ko rito, guys. Okay. Pwede rin naman guys na yung iba sa inyo, marami kasing maraming factor, no? Hindi lang sa pagtatarot, pwede nang gagamot, yung iba nagbi-vision, yung iba is nagtatanggal ng baharang, kung ano man yung calling nyo guys. Meron tayong love. Love conquers all. Oh. Etong relasyon nyo guys, grabe yung challenge nito. Sobrang tindi. Pero kung mapapansin mo, parang pinipili nyo pa rin yung isa't isa. Parang inilalaban pa rin tong relasyon na to. Sa nakikita ko parang di pa rin naghihiwalay kahit antindi na ng mga pagtatalo, naghihiwalay pa nagkasama. Ganon siya, no? On and off itong relasyon na to. Tingnan pa natin. Meron tayong learn. Let love show you how to learn from each other. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, may mga bagay ka lang kailangan matutunan. Tignan nyo, guys, yung bottom of the deck natin. Lumabas na naman talaga yung spiritual, no? Meron kang kailangan matutunan dito sa relasyon na to. Hindi to basta relasyon lang. Okay? Hindi to basta nagkakilala lang kayo. Meron talaga kayong mission. May dahilan kung bakit siya yung nakilala mo. So, pwede rin naman, guys, na hindi lang to sa spiritual. Pwede rin guys, sa totoong buhay na sa business. Kumbaga pinagtagpo kayo, binigyan kayo ng matinding challenge kasi yung gift na tinatawag dito is papunta na pala kayo guys sa mataas, no? Parang perfect combination talaga siya. Sinusubo kayo kasi merong malaking blessing na paparating sa connection nyo ni person. Malay mo maging CEO kayo or basta malaking tao yung nakikita ko or malaking blessing yung nakikita kong paparating dito sa relasyon na to guys. Sobra. Parang kayong dalawa ng person mo ang magbibigay ng blessing sa isa't isa. Ganon. Meron lang siyang kailangan matutunan sa inyo. And ikaw rin, kailangan nyo lang malampasan to. Kagaya na sabi ko guys, hindi to basta nagtagpo lang kayo. Hindi to basta relasyon lang. Okay? Tignan natin. Kumaga parang perfect combination. Kayo na talaga.
Okay, nag-perfect match kayo ni person kahit na minsan matindi yung pag-aaway, may mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan, nagiging on and off. Sabi ko nga guys, ang tindi ng challenge. Oo. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong take care of yourself. Ayan, kailangan mo daw mag-meditate, kailangan mo ring ingatan yung sarili mo. Okay? Wag mo rin nahayaan na parang lamunin ka ng depression or anxiety, stress. Parang kailangan daw, pag nandun ka sa problema, matutunan mong aralin kung paano ka makakaalis doon. Huwag mong tatalikuran, syempre. Kailangan mong solusyonan. Kasi normal guys sa buhay ng tao na habang nabubuhay, meron talagang problema. Totoo lang, mawawala lang ang problema pag nawala na rin tayo. Okay, depende na lang sa inyo guys kung paano mo ilalagay sarili mo doon sa sitwasyon, kung paano ka papasok doon sa problema, kung paano mo nalalabasan yung problema. Minsan kasi may mga taong sila mismo yung naghahanap ng problema, sila mismo yung naglalagay sa kanila sa problema. Okay, tingnan pa natin. Additional message pagdating po dito sa connection na ito. Meron tayong stand up for yourself. Ayan o. Wala ka daw ibang lalapitan kundi sarili mo. Yung iba sa inyo kayo sobrang practical nyo. Oo. Maraming tao nagsasabing malakas ka. Maraming nagsasabing lahat kaya mong gawin. Pero dumarating ka sa point na hindi ka na okay. Parang kailangan ko rin ng sandalan. Parang kailangan ko rin naman na ako naman yung tulungan nyo. Magpapahinga lang ako. Kayo naman yung kumargo sa akin. Siguro breadwinner yung iba sa inyo and malaking responsibilidad mo talaga sa pamilya mo na kinakargo mo sila. Tipong parang napabayaan mo yung sarili mo. Napabayaan mo yung para sa'yo kasi ibinigay mo sa kanila. Okay? Tignan natin. So, ayun. Dumarating ka sa point minsan na ang napagbubuntunan mo ng galit is yung person mo. Like, pag meron ka sama ng loob sa pamilya mo, parang napifeel mo na parang kailangan ka lang nila, pag kailangan nila ng pera, pag kailangan nila ng sustento. So, ano pagbubuntunan mo yung person mo kasi feeling mo hindi kanya natutulungan. Parang feeling mo pinababayaan kanya na maghirap doon sa sitwasyon. Ganon. Tingnan pa natin. Meron tayong I'm not always an angel. Ayan. I'm not always an angel. So, dumarating sa point na hindi ako habang buhay superhero. Parang ganon. Nauubos din ako. Napupuno rin ako. Ang hirap maging breadwinner sa totoo lang, guys. Pag nagkasakit kayo, parang kayo pa rin na maggagamot sa sarili nyo. So, kaya di mo maiwasan na maibunton mo nga sa person mo. Alam mo yon, pag nagkasakit ka, kailangan mo mag-ipon para paggamot. Parang gamutin yung sarili mo. Kasi parang wala namang ibang gagastos para sa'yo. Parang ganun yung nakikita ko dito. And, yes. Parang nauubos ka rito. Tignan pa natin. Meron tayong cool, relax, everything is fine. Diba? Cool, relax, everything is fine. So, dumarating ka sa point na okay lang, relax lang. Kasi napaka-positive mong tao eh. Relax lang and may mga effort naman na ginagawa yung person mo. Hindi niya lang kayang i-provide siguro yung demand mo or kung ano yung gusto mo. Pero yung malinaw kasi pinapakita sa akin dito guys, positive ka naman sa sitwasyon kasi ikaw mismo tinutulungan mo yung sarili mong maging kalmado. Tinutulungan mo yung sarili mo na parang wag ma-stress dun sa sitwasyon. Ayan. Titignan pa natin guys Okay? Doon sa nararamdaman ni person mo sa'yo. Okay. Doon na tayo sa energy ni person. Energy ni person. Spirit. Nasaan yung card? Ito. Tignan muna natin dito guys sa full spread.
Energy ni person. Nararamdaman niya sa inyo. Overall energy, spirit guide. Meron tayong openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. Diba? Talagang lagi guys, may spiritual. Yung iba sa inyo, open ba yung third eye nyo? Kasi yun yung nakikita ko dito. Okay? So, huwag ka mag-alit sa person mo kasi parang siya yung nagiging way talaga para ma-open yan. Yung ginagawa niyang pantitrigger, pantidepress sa inyo, parang doon ka talaga hinuhugot ni universe para ibigay itong blessing na to. Itong gift na to. So, sinasabi dito guys, ayun, open. Siguro open din yung person mo. Baka aware siya sa gift mo, no? Or tanggap ka naman niya, no? Walang judgment. Yun yung pinapakita sa akin dito. Kung di naman third eye, baka meron kang gift. Baka tarot reader ka rin pala. And natutuwa yung person mo nang merong ikaw kasi may kakaiba sa inyo na parang tinanggap naman niya. And niyakap niya rin kung ano ka. Siguro nahihikayat mo rin siya sa mundo mo. Ganon. Kasi sobrang nauunawaan ka niya. Pero kasi, pag may ganyang kasing responsibilidad, mapapansin mo parang, hindi naman yan parang easy money or parang talaga ibinigay sa inyo ng ganon-ganon lang. Siguro yung kapalit doon is yung parang wala kang peace of mind. Parang pasan mo yung mundo. Parang ang dami mong responsibility. Ganon. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong admire. Ayun mo, ina-admire ka ni person. It's time to think of everything that you admire in your partner. So, alam niyo guys, napapaisip din yan si person mo. Lagi ka naman niyang ina-admire. Lagi ka naman niyang minamahal, guys. Minsan nga parang napapatingin siya sa inyo, tapos sasabihin niya sa inyo, ang ganda mo, ang pogi mo. Kasi sobra kang na-appreciate na to ni person. Oo. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong temptation. Think carefully about the situation. Ayun, di ba? May mga temptation din sa paligid niya kasi minsan yung lumalapit sa kanya. Pwede yun yung nagiging dahilan din kung bakit lagi kayo nag-aaway, baka nagsiselos ka, baka na may misinterpret mo yung mga taong lumalapit sa kanya. Pero kasi guys, ayun o, nag-iisip naman daw siya eh. Oo. Nag-iisip naman daw siya na parang aware siya na baka masaktan ka. So, hanggat maaari iniwasan niya. Oo. Hanggat maaari. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. Oh my God. Parang kailangan mong bigyan ng time yung sarili mo din na makapag-isip-isip. Feeling ko sa panahon ngayon or sa sitwasyon mo ngayon, hindi si person mo yung magiging sagot. Hindi siya yung magiging gamot para umalis ka dun sa sitwasyon. Parang ikaw lang din yung makakatulong sa sarili mo eh. Si person mo, i-guide ka lang yan. Hindi niya kayang i-shoulder yung problema mo. Pero i-guide ka lang yan. Matutulungan ka niya. Kailangan kasi balanse lagi. Huwag iaatang lahat ko sa taong yun. Oo. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Ayan. Yung iba sa inyo, grabe kasi talaga yung pag-overthink nyo. Yan din yung nakikita sa'yo ng person mo. Parang ang dami mong what if, ang dami mong parang palaisipan na parang lahat nagiging issue sa'yo or nagiging big deal sa'yo. Grabe yung emosyon. Malakas siguro yung water sign dito. Especially, Pisces. Yun yung mga emotional eh. Diba? Or baka may Pisces placement ka. Okay, yun yung nakikita ko rito. Tignan pa natin. Additional message. Nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong star. Okay. So, ikaw talaga yung pangarap niya. Oo.
pinapangarap ka na nitong taong to. Kumbaga, desidido na siya. Kahit nagagalit ka sa kanya, kahit nakikita mo parang wala namang siyang ginagawa, wala siyang effort, kung yun yung tingin mo, no, parang wala naman siyang pangarap, parang wala naman siyang plano, kung yun yung tingin mo, kasi yung nakikita ko rito guys, pwede na nanahimik lang si person mo, pero may plano to. May plano to. Nag-flip yan. The Lovers pala yun. Okay, The Lovers. Grabe yung yung sex appeal mo, napakalakas, kasi as in pinapantasya kanya. Ang dating sa kanya rito, nakakalimutan niya yung problema pagkasama kanya. Ganon. Tignan pa natin, additional message. Meron tayong 4 of Swords. Okay, nakikita niya minsan pagod ka na, wala siyang magawa, kasi ang kaya niya lang ibigay is moral support, or eto lang, hindi kagaya ng kaya mong ibigay, no? Kasi parang, ikaw, sobrang blessed mo. Kailangan nyo lang guys, pagtulungan to, kasi nakikita ko, grabe yung blessing na ibibigay sa inyo. Yun nga, kailangan nyo yung isa't isa para sa blessing na ibibigay sa inyo ni universe. Siya siguro yung magiging guide mo, hindi ikaw yung mag-guide sa person mo. Meron tayong Justice. Meron tayong Queen of Wands. Meron tayong King of Pentacles. Okay. So, may naging karelasyon ba yung person mo ng mas mataas yung edad sa kanya? Kasi medyo ginugulo siya nun eh. Oo. May nanggugulo sa kanya na someone na malaki yung age gap sa kanya rito. Parang binibigyan niya ng realization si person mo. Pero kasi, alam mo yung parang napapaniwala na nga siya nun, napapaisip na nga siya doon. Pero kasi mas mahal ka ng person mo. Ang nangyayari dito guys, hindi, pinapakinggan niya yon, pero mas pinapakinggan niya yung puso niya. Okay? Ikaw yung parang mas mahalaga, mas importante sa kanya. Kahit nasabihin na natin na etong the devil na to, si Queen of Wands, ayan, yan yung the devil, siya yung parang nagiging tukso rito. Feeling ko, yun na nga, inaakit niya yung person mo. Ulit, basta malaking panggulo to sa person mo, sa relasyon nyo. Tignan natin, additional message. Malakas yung air sign dito, Aquarius, Gemini, Libra. Or pwede guys, nasa iyo, sa ito sinasabi, no? May tao rito na parang malapit sa inyong dalawa, na parang dinidemonyo yung isip mo, sinisira yung relasyon nyo ni person. Basta ganun, panira siya guys, no? Nakikita niya na parang wala ka mararating sa taong yan, pag-isipan mo, parang medyo flirty yan si person. Siguro na misinterpret niya yung pagtulong na ginagawa ng person mo sa kanya. Ganon. So, ikaw, dinademonyo na tong taong to. Kung sa inyo niya guys sinasabi. So, ikaw napapaisip ka. Ganon. Tignan natin. Additional message. Meron tayong achievement, successful ending possibilities, and completion. Sabi ko sa inyo malaking blessing yung ibibigay sa inyo ni universe, sa totoo lang. Kailangan nyo lang tong ma-overcome. Meron tayong 3 of Wands, pag-aantay. LDR ba kayo? Kasi parang nag-aantay si person. Knight of Wands, temptation. Grabe. Alam mo, once na magkita kayo, gusto ka ng pakasalan nitong taong to. Or may mga pag-iipon lang din siya dito kasi gusto ka na niya talagang panindigan. Gusto ka na talaga niyang pakasalan. Ikaw na talaga yung gusto niyang makasama. Okay? Yun nga lang. Iba yung nagiging dating sa'yo. Tignan natin yung message ni person. Kumbaga yung dating kasi, may dumi-demonyo talaga. May sumisira talaga sa relasyon nyo. Someone na malapit sa inyo. Okay, message ni person. What's the point of it all? Minsan di ka daw niya mag-gets. Parang ano bang nangyayari? Ano bang dahilan? Ganon. Meron tayong I've been fighting a battle I can't win. So parang kahit anong laban daw niya, parang di siya manalo-nalo. Parang ikaw na mismo yung nagsasabing sumuko ka na lang. Sukuan mo na lang ako. Parang ganon. Meron tayong I cannot right now. Diba? Siguro nagpapatrigger sa'yo is
kukwestiyonin mo siya, pero hindi niya ibibigay yung tamang sagot. Para kasing ang dating, ba't wala kang gustong ipaliwanag? Ba't tayong magsalita? Parang ganun. Meron tayong, I miss you. Ayan. Hindi mo siguro kinakausap, pero kayo pa rin, no? Siguro, nagtampo ka lang. Ayan. Ang isa sa nakikita ko ditong dahilan kung bakit di mo siya kinakausap is, galit mo sa mga taong pinapasan mo. Parang sa kanya mga nabubunton. Zodiac sign. Tignan natin yung zodiac sign. Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Taurus, and Capricorn. Ito yung zodiac sign sa side ni person, okay? Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Leo energy. Okay. Tignan natin. Sa side mo naman. Okay. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Sa side mo. Meron tayong savings. Ayan. Nakikita mo naman na parang makakaipon ka sa taong to. Or may plano naman siya eh. Mukhang practical naman siya. Magaling naman siya pagdating sa pagsisave. Yun nga lang, minsan may pagka-waldas, no? Marunong siyang, alam mo, marunong siya mag-manage, pero waldas din siya. Hindi niya control yung pera niya. Meron tayong eternal love. So, ramdam mo naman na parang gusto ko na niya makasama habang buhay. Oh, di ba? Nararamdam mo sa kanya is someone na siya na talaga. Same naman kayo guys, ganun din siya, nagme-mirror kayo. And loneliness, malungkot ka ngayon kasi di kayo nag-uusap. Alam mo yung kinakatampo mo, hindi naman talaga siya yung gumawa ng kasalanan. Pero napuno ka siguro kasi ang dami mong responsibilidad, tapos parang ang feeling mo, hindi ka natutulungan itong taong to. Oh. So, naintindihan kita doon kasi parang isa pa siya sa parang pinapasan mo. Parang di siya nagmamatured. Pero sa ibang bagay mukhang practical naman to si person. Kailangan nyo lang i-guide yung isa't isa. Okay, zodiac sign sa side mo. Okay, meron tayong Capricorn, Sagittarius, Taurus, Aries, Virgo, Leo. Meron tayong Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, Cancer. Energy sa side mo. Okay, in the near future, kunin ulit natin to. In the near future, saan na po papunta tong relasyon na to, Spirit Guide? Okay, ayan o. Better alone talaga. Better alone than in bad company. So, siguro iba sa inyo gusto mo magpahinga. Parang napapagod ka na magtrabaho. Parang gusto mo, siya naman yung, magtrabaho, tapos papahinga ka lang. O, wala ka lang gagawin. Ganon. So, I'm not okay. Ayan o. Siguro may, ito pala may tao. May confrontation. Ito si person. Ikaw to. Parang may confrontation na mangyayari dito. Okay? Then parang ikaw, magiging mahinahon ka dito na parang ipapaliwanag mo sa kanya, hindi na ako okay. Parang mabigat na, pagod na ako, nahirapan na ako, sasaktan na ako. Ganon. Ganon yung nakikita ko sa'yo dito. And yes, mukhang mauunawaan ka naman ni person. Hindi ko maayos nyo rin to. Misunderstanding lang to guys. Ayan. Parang gulong-gulo na kasi yung isip mo eh. Parang, paano mo nasusolusyonan yung mga bagay-bagay na magulo na sa isip mo? Andayin mo na kino-consider, andayin mo na responsibilidad. Yun yung nakikita ko sa'yo dyan. Kaya parang dumarating ka sa point na nahihirapan ka na rin. Okay. Tignan pa natin additional message. In the near future. In the near future. Meron tayong lost. Diba? Marirealize nyo rin na hindi nyo pa nakayang mawala ang isa't isa. Meron tayong savings. Ayun, yun yung concern mo. Parang mag-ipon naman tayo para sa future natin. Kasi hindi mo siya nakikitang ganun eh.
Pero maayos naman siya. Kumbaga, marunong siya mag-isip eh. Marunong siya mag-isip patungkol sa business. Parang naglilibang, nag-e-enjoy, parang walang plano. Yun yung nakikita mo sa kanya, elevation. Ayun. Parang piling mo nanlilimos ka sa lahat ng bagay sa taong to. Kaya medyo nahihirapan ka talaga. Okay, so ayan guys, malakas nga yung water sign sa earth sign dito, especially Leo. Okay? So ayan, may Capricorn, Taurus, and Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, so guys, ito lang po ang inyong reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!